Inaapela naman ng grupong senior citizens ang pagkakadiskwalipika sa kanila ng COMELEC sa eleksyon. Sila kasi ang nakakuha ng ika-10 pinakamaraming boto. Pero ang COMELEC pinanindigan ang kanilang disqualification order laban sa grupo. Narito po ang aking report. Sa 38 grupo ipinamahagi ang 53 sa 58 pwestong nakalaan para sa mga party list sa Kamara. 3 ang nakuhang pwesto ng Buhay Party List na may pinakamaraming boto. Tigda-2 naman ang Sa a Teacher, Bayan Muna, One Care, Akbayan, Abono, Ako Bicol at OFW Family. 2 rin ang magiging kinatawan sa Kamara ng Gabriela, Co-op Natco, Agap, Sibak, Magdalo at Anwaray. 24 pa ang party list ang nabigyan ng tig-iisang pwesto sa mababang kapulungan. Ang lahat ng nabigyan ng pwesto ay nakakuha ng minimum na 2% ng mga boto sa party list election. 5 pwesto pa para sa party list ang bakante dahil 36,000 votes pa ang hinihintay ng COMELEC mula sa mga lugar na hindi pa nakakapag-transmit o magsasagawa pa lang ng special elections bukas tulad ng Lanao del Norte at Sultan Naga de Maporo. Umapela nga kanina ang Senior Citizens Party List na pang-10 sa mga may pinakamaraming boto. Pero hindi binawi ng COMELEC ang pag-disqualify sa kanila matapos mag-term sharing o maghati ng termino ang pangalawa at pangatlong nominee nito. This acts of illegal term sharing was committed before the 2013 elections, and this was the ground used for disqualifying the party list senior citizen. Sakaling umapel at panigan ng Korte Suprema, posibleng mabawasan ang kinatawan ng iba pang party list. Maapektuhan ang buhay. Pag pumasok ang senior citizen, mababawasan siya ng isa. Magkakakonting adjustment. Baka may matanggal pa. Tina Panganiban Perez, GMA News.